Kimpi, napaiyak ng ikwento ang muli nilang pagkikita ng amang si Joey pagkatapos ng ilang taon na walang komunikasyon. Hindi napigilan ng aktor na si Kimpi De Leon na maluha nang ikwento nito sa mga showbiz reporter ang nangyaring pagbabati nila ng kanyang amang si Joey De Leon. Naging emotional si Kimpi at napaiyak nang magbalik tanaw ito sa pagtatagpo nila ni Joey kung saan nagyakapan sila at nagkapatawaran. Maaalalang nagalit at naginanakit si Kimpi sa ama at sa iba pang kapamilya at hindi kumontak sa mga ito ng ilang taon. Ayon kay Kimpi, pagkatapos ng malalim na pag-iisip at pagkukulong sa bahay at taimtim na pagdarasal, napagpasyahan niyang pumunta sa amang si Joey sa show nito upang batiin at yakapin ito sa Father's Day. Pagdidetalye pa ni Kimpi na simula ng araw na yon, nagkaroon na siya ng komunikasyon kay Joey. Tuluyan umano silang nakapag-usap, nakapagpatawaran at nag-iyakan nang pumunta siya sa bahay nito. Gayon din, ayon kay Kimpi, nagbigay din siya ng panahon upang makausap ang inang si Daria Ramirez na ilang taon na rin niyang hindi nakakausap. Kumusta yung pagkikita? Pero yun na lang, kumusta yung pagkikita niyo yung paglatik after sa ilang kanya? taon? Kasi madrama yun. Yun, more than 5 years. Kasi na-depress din ako, alam niyo naman yun. Sa work din, nung nawala tayo sa Bulaga. So partly lahat yun talagang nag-pile up sa akin. Talagang nagpulong ako sa bahay, hindi ako lumalabas, hindi ako nagpakita sa pamilya ko. Kahit malapit kami ng ate ko, hindi ako nagpapakita. Wala, as in walang connection. Until such time, dumating na nga, kasi alam naman, born again Christian ako. So yung realization, parang sinarili ko muna yung buhay ko na-realize ko na, pina-realize ng Diyos sa akin. Ano ba yung pagkakamali mo? Ano ba yung tamang ginawa mo? Diba? Kinulong ko yung sarili ko for almost ilang years din, diba? So ito nga, nung last June ba yung Father's Day? June. Ano nakapagpa-realize sa'yo? Pride. Kailangan tanggalin ko yung pride na ito. Kumbaga, yan yung isa sa pinaka makasalanang ugali ng tao na ayaw ng Diyos. So, tinanggal ko yun. Kumbaga, kinain ko talaga yung pride ko na sabi ko, Lord, ako rin yung nahihirapan And to thank my dad, siyempre may edad na rin si Daddy. So, ayokong mas mahirapan pa yung kalooban niya. Might as well, sabi ko, if it's your will, sabi ko, gagawin ko to for you, not for me, and for my dad. So, tinaon ko talaga na Father's Day, and Saturday pa yun, na nininervous ako, hindi ako makababa ng kotse. So, nagdadasal ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya yata. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Kasi kilala ko si Daddy pag nagalit, diba? Pero hindi naman siya mambubunga pag nandiyan mga tao. Well, depende naman sa mood niya. Pero yung sabi ko, kung sakaling bulyawan, pagalitan ako, tatanggapin ko. Okay. Kumbaga, kasalanan ko, aaminin ko na. It's about humility, pakumbaba talaga. So, 30 minutes before closing, nandun na ako sa kotse. Sabi ko, parang hindi ko kaya kaya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng strength at courage. Gusto ko na maayos ito. Kailangan ko nang gumalaw din. Bigla lang pumunta ako, lahat nagulat. Sila Ate Jenny, pero yung staff talaga. Isipin mo, 2015 akong huling nagkita-kita kami. So, ako lang mag-isa. Talagang naglakas loob ako na. Kumbaga, kung sino man ang may kasalanan o ano, hindi ko na inisip yun. Ang sa akin lang is binati ko lahat. Parang sa puso, pinatawad ko na lahat. Sorry ako sa iba. Even lalo sa daddy ko. Kung nakita niya na ako, parang hindi pa nagre-register. Sabi ko, ganun lang. So, good day, si Kimpi.
Ang tagal, ilang Hindi segundo. makapaliwana. Ano ko lang ganunin. Nam, Hindi sir, napitan ko. ganun. Niyakap ko siya, di, sabi ko, Happy Father's Day. Sabi ko, sinadya lang talaga kita eh. Kasi nandito lang ako sa area. Oh, alam mo yung reaction daddy do? Oh, okay. Parang hindi siya makapaniwala na nandun ako. Kasi 4 years, 5 years, sige mo kita. Dito muna ako sa backstage. So nandun na ako, naghihintay ako. Bigla siya lumabas. Hawak-hawak yung mic. Inabot na yun. Hindi na nagsalita doon, inabot na yung mic. Sabi niya, oh, may promo ka ba dito? Ba't nandito ka? May promo ka sa niya. Sinadya lang talaga kita. Sabi ko, Happy Father's Day. Tapos niyakap ko siya. Sabi ko, wala, namiss lang kita. So, doon na lang, wala na kami pinag-isipan na... Hindi, wala naman kami pinag-isipan na ano, na problema. Casual, alam mo si daddy, di ba? Daddy kasi ayaw niyang problema, gusto niya masaya lang lagi. Pero ako kasi yung type na hindi ko kaya. Kailangan, transparent ako. Kung ano makita mo sa akin, sasabihin ko. Pero in his case, that time, ayaw kong sirain. So talagang, usap lang ako, kwento ako. Parang siya yung na-excite na, aliga, dito yung ano, dito yung dressing room namin eh. Kita mo yung mga kilala mo dati. So nandun ulit yung connection namin. Sabi ko, at least sabi ko kahit paano, Lord, medyo okay na to. So, nung ilang minuto na yun, hindi na yata siya nag-closing. Alam ko, nagkwentuhan lang kami. Hinatid ko na siya sa kotse. Nung pasakay na lang siya, oh, sabi niya, okay na lang tayo ulit. Ha? Okay, dude. Ako naman, yung tuwa ko na, salamat ko na at least okay kami. Pero alam mo yung medyo, hindi pa yung full yung pakiramdam mo kasi yung, hindi ko pa masabi talaga yung sorry, di. So, hinayaan ko lang. Nung pasakay siya, bumaba siya. Tapos gumanon lang siya sa akin. Kinamayan niya, high-five ko. Niyakap ko na lang. Sabi ko, I love you, di. I love you also, di. Di, wala. Okay. Sa okay tayo. Okay ka ba? Okay na. Pero alam kong mabigat pa rin sa kanya kahit paano. Wala siya. Kita lang tayo ulit. Yung mabilisan na lang. Alam mo si daddy, o sige, okay. O kita lang tayo, di. Okay. Pero ako gusto ko pa yung i-cherish yung time na mag-usap pa rin kami. So, dumating yung time ng September. So, almost a month kami hindi nagkita. Birthday ni Tita Eileen, ni Chini, siya ni Jocas. First time ko makaapak ulit sa bahay na sa Green Meadows. Nininervous ako, hindi ko alam kung papasok ako. Pasundo ko sa pamangkin ko, anak Chini. Ano nangyari? Sino sa loob? Dahil sila nandun na, hinihintay ka. Parang outsider yung feeling ko, alam mo yun, parang sige, sabi ko, bahala na. Sumilip na lang ako. Di. Oo, ala. May total silence. Yung makap na lang ako sa Tita Eileen ko, nag-sorry ako sa kapatid ko sa Diyos, umiiyak. Sabi ko, ba't umiiyak? Sabi ko, tagal mo na wala eh, sabi sa akin. So, na-feel ko ulit na at home ako na yung welcome ulit ako. So, yung forgiveness ng family nandun pa rin. So, okay lahat. Brothers ko lahat. Yung ina-arrange na nila yung cake para sindihan, tinawag ko ni Daddy. Nakita mo ba yung kwarto? Sabi niya. Sabi ko, hindi pa. Yung pagpasok. Pero ganda, ganyan. Tapos inakbayan niya ako. Umiyak na ako. Doon na umiyak na talagang parang bata. Nakagulgul ako, nakagulgul. Sorry po. Napapunga ako eh. Sorry po. Sabi ko, di sorry sa lahat. Patawarin na ako. Pati siya umiyak na rin. Naghagulgulan na kami na. Doon ko naramdaman, sabi ko, eto kami yung tatay ko. Ito yung relasyon namin talaga natin. Yung close kami. Na naramdaman ko ulit yung father and son relationship. Na-imagine ko kasi yung scenario. Kasi ano pa rin eh. Sa akin, yung iyak ko is more of joy. And yung peace na nagkapatawaran kami. Sabi niya, naiyak ako lalo. Sinabi niya, hindi ko nga alam nasaan ka. Sabi niya, maiiyak ako. Kamusta ka? Kung ano bang kinakain mo? Ano nangyayari? Anong pakiramdam mo? O ano? Whew! Ano? Kasi mahirap din sa kanya yun, di ba? Of course. Alam yung time na yun siguro, mabigat din sa kanya yun. Tsaka may edad na. Alam mo yun?
maikli ang buhay. Masaya lang ako na naiiyak ako kasi masaya na sorry. Naging okay kami lahat. Pero kailangan ko pa rin kahit pa bakit isa, kailangan bumawi. And then si Daddy, eto aminin ko, Daddy very generous said. Kahit wala hingin, ibibigay na wala. Nagabot siya sa akin. Sorry di ha, kung kwento ko na. Nagabot siya sa akin ng envelope. Alam mo natin, cash yun, di ba? Kasi di ko, okay pa ako. Okay pa ako, sabi ko, ayos lang ako. Nakaka-survive pa ako. Hindi ko kailangan yan, sabi ko. Mas kailangan ko yung tayo. Oo, yung tayo. So, gusto ko maging okay na tayo. Hindi na importante sa akin kung ano ibigay o material. Wala na sa akin yun eh. Yung relasyon na wala. So, yung importante sa akin. So, hindi ko pigil para kung bata. Iyak ako na iyak. Nakayakap ako sa akin. Okay na, iyak na. Ayun, may na. Sabi ko, hindi. Ayokong bumitaw. Ayokong bumitaw. Story ako pa rin. Sorry, hindi sorry. Sabi ko na. Nahirapan din talaga ako. Sa tagal ko iniipon. 4-5 taon. Pagdating talaga di sa pamilya ko, emosyonan talaga ako. Doon ko naramdaman lalo yung value ng pamilya. Kung gaano ka-importante yung pamilya. Yung isa, iyak din siya na iyak. Gulgul niya. Doon ko nakita yung daddy ko na parang din batang umiyak lang. Kasi sabi ko lang, mahal kita. Anong nangyari? Mahal kita. Kumbaga, sorry na lang talaga. Yun naman sabi ko, sorry. Tapos, sabi na, sige na. Mahirap ko na yung luha mo, lalabas tayo, nakakahiya. Parang gano'n. Kasi ito, bigla lang pumasok yung kapatid ko, si Jaco. Pagbukas yung natamaan pa yung paa ni Daddy. Aray ko, gumalpa si Daddy. Sorry. Naging comedy pa nga. Nasa lahi talaga yung comedy. Sorry, di nga. Pasensya na, nasira pa yung moment ko. Sabi ni Jaco. So ako naman talaga. Doon ko lang naramdaman, sabi ko, at least, tanggap pa rin ako kahit paano. Thankful ako sa family ko na at least naging okay kami lahat na we patched things up. And pinagdasal ko rin talaga na mangyari yun. Even si Chini, iyak din na iyak, mga kapatid ko. And until sa mami ko naman, ganun din nangyari. 2 years kami hindi nakita. 2 years din ba sa mami mo? Dahil nakita ko nila siya, interview niya kay Yeah, 2023. Wala yung connection namin. Hindi ko alam kung binlock nga niya ako o ano. Until such time dumating yung may mga GMA, mga movies, dinahanap ako. Pwede kami sa mga movies. Sabi ko, sayang to. Sabi ko, may trabaho to. And para rin sa'yo to. I tried to look for her. Facebook, wala. Hindi ko lang, pag tinawagan ko, para mag-ring siya, tapos parang nag-drop. Ano ba to? Naka-block ba ako? Ano ba? So yun na lang yung huling kita ko sa kanya yung interview niya rin. So hindi namin alam, nasira pala yung phone niya, na twice siyang nasiraan ng phone, location na hack down. By God's grace talaga, ito naman, yung lalabas niya sa Facebook yung mga people whom you know, yung mga ganun, i-add mo. Nagkataon na nga nun, yung pamaki ko si Sofia, anak ni Chini, nakita niya, mami ko, Lydia, dalawa. So, in-add niya. So, nahanap niya. Sabi, tatay, tawag sa akin ng tatay, nahanap ko si Lala. Sabi ko, saan? Sa Facebook. Bago yung account niya. So, hindi ko na pinatagal. Siguro, after lang a week, yun na. Talagang, nag-meet up kami nung Christmas. Sinadya na lang namin in-invite ni Chini sa bahay na.
Bantayan mo na, sabi ko. Itong nakaraang Christmas na. Opo. After, eto na, parang casual lang, nagkwentuhan kami, parang wala nangyari. Pero sa akin, hindi magiging planchado hanggat di ko naririnig ano yung nangyari sa'yo. Gusto ko may clarity. Nung hinatid ko na siya, doon lang talaga kami nakapag-usap na alam ko yung pagkakamali ko, sabi niya, na hindi dapat yung mga nasabi ko kasi bugso daw ng damdamin niya. Ganito yung sabi ko, okay na yun. Tapos sa'yo kalimutan mo na, move on na tayo. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo sa sunod na showbiz news.